isang dambuhalang nilalang ang nakuhanan umano ng larawan sa kalagitnaan ng karagatan ng Antarctica. Sa ilalim ng Treaty of 1959, ang Antarctica ay idineklara bilang isang lupain ng kapayapaan at siyensya. Ngunit sa likod ng mga dokumentong ito, may isang katotohanang pilit ibinabaon sa ilalim ng 3 kilometrong kapal ng yelo. Ano nga ba ang tinatago sa likod ng mga nagyeyelong pader na ito? At bakit mahigpit ang pagbabawal na tuklasin ito ng ordinaryong tao? Ang larawan na nakuhanan ay tinatawag na ningin na salitang Hapon para sa tao. Nagsimula ang kwento noong mga taong 2002 hanggang 2007 tungkol sa karanasan ng mga tripulante ng isang whale research ship na pinunduhan ng gobyerno ng Japan sa Antarctica upang manghuli ng balyena. Gumamit ang Japan ng butas sa batas, Article 80 ng Whaling Convention, na nagpapahintulot sa pagpatay ng balyena para sa siyensya upang pag-aralan. Ayon sa kwento, habang naglalayag ang barko sa gabi, may nakita ang mga crew na isang malaking puting bagay sa malayo. Noong una, akala nila ay isang submarino. Pero nang lapitan nila ito at silaban ng spotlight, nagulat sila dahil ang submarino ay may balat, humihinga at gumagalaw. Ito ay isang buhay na nilalang na bigla na lang lumubog sa madilim na karagatan. Ang ningin ay inilalarawan bilang isang higanting nilalang na ang haba nito ay nasa 20 hanggang 30 meters, kasing laki ng isang blue whale. Puti ang buong katawan at makinis ang balat. May mukha itong parang tao, may mata at bibig at sinasabing may buntot. Sinasabing may mga high-resolution photos at sonar data silang nakalap. Ngunit ayon sa mga conspiracy theorists, ipinag-utos daw ng gobyerno na manahimik ang mga researcher. Ang mga larawan ay ginawang classified o top secret para hindi magdulot ng panic o para hindi maantala ang operasyon ng Japan sa Antarctica. Hindi lang ito nangyari sa isang pagkakataon. May mga lumabas pa na ibang larawan na may nakakita na may mahabang braso, binti at nakakapaglakad pa umano ito. Sinasabing ang mga larawan na ito ang nating nakikita ay isa lamang edited o gawa-gawa lamang. Kung ilalabas umano ng Japan na may higanting humanoid na naninirahan sa timog, magdudulot ito ng takot sa buong mundo at posibleng magkaroon ng gulo sa mga teritoryo sa Antarctica. Bagamat marami ang nagsasabing ito ay mga malalaking tipak lang ng yelo o icebergs. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga sightings na ito ay posibleng mga albino whales, malalaking stingray, o mga kakaibang optical illusion na dulot ng yelo at liwanag sa Antarctica. Sa ngayon, ang ningin ay itinuturing na isang cryptid, nilalang na pinaniniwalaang totoo pero walang siyentipikong ebidensya at nananatiling paboritong paksa sa mga horror stories sa internet. Isang Japanese news reporter noong 1980 ang nakatuklas ng isang iPhone 13 at napagkamalan na mamahaling salamin. Paano at posible ba na ang isang modernong smartphone ay mapunta sa panahon na walang internet? Ito ang misteryosong kwento at balita na tungkol sa misteryosong pagkawala ng isang batang babae na nagngangalang Kirisaki Kyoko noong 1980s. Ang kwento ay nagsimula sa perspektibo ng isang team ng mga investigator at si Sato na isang reporter na sumusubok na tuklasin ang katotohanan. Sa likod ng pagkawala ni Kyoko, nakarating sila sa isang luma at abandonadong bahay sa probinsya na dating tinitirhan ni Kyoko. Ang bahay ay puno ng alikabok at tila hindi ginalaw sa loob ng dekada. Habang naghahanap sila ng mga pahiwatig, napansin nila ang ilang kakaibang bagay. May nakita silang mga journal ni Kyoko na puno ng kakaibang drawing at cryptic writings tungkol sa ibang mundo o mga anino na tila nakakatakot. Sa isang bahagi ng bahay, partikular sa isang lumang aparador o drawer sa silid ni Kyoko, si Sato ay naghahanap sa isang madilim at alikabok na aparador. Sa kanyang paghahanap, nabuksan niya ang isang bahagi ng drawer na may isang campus notebook ng isang Japanese school at tumambad sa kanila ang isang bagay na makinis at kulay itim.
na agad nilang kinilala bilang isang makabagong salamin. Dahil noong 1980s, walang ideya ang mga tao sa smartphone, ang unang instinct nila ay isipin na ito ay isang napakamahal at kakaibang uri ng salamin. Nagulat sila sa ganda at kinis nito. Ang salamin na iyon ay malinaw na isang iPhone 13 o kaparehong modelo, na may makinis na screen at modernong disenyo. Ang pagkakaiba ng device sa panahon ng setting ng 1980s ay ang naging pangunahing punto ng misteryo. Dito nagkaroon ng teorya si Sato na si Kyoko ay posibleng isang time traveler at ang iPhone 13 ay patunay na galing siya sa hinaharap at ang kanyang mga drawing at sulat tungkol sa ibang mundo ay maaring mga pahina mula sa kanyang orihinal na timeline. Ang kanyang biglaang pagkawala ay maaaring dahil bumalik siya sa kanyang sariling panahon o kaya'y nabitag siya sa nakaraan. Si Kyoko ay hindi lamang basta isang time traveler, kundi may mas malalim siyang koneksyon sa isang masamang entity or phenomenon na nagnanais makapunta sa kanyang totoong panahon. Ang iPhone ay hindi lang tool niya, kundi posibleng isang key o portal. Ang mismong reporter na si Sato na naghahanap kay Kyoko ay nagsisimulang maranasan ng mga kakaibang pangyayari na nararanasan din ni Kyoko noon. Pagbalik ni Sato sa syudad, sinubukan niyang ipakita ang phone sa isang eksperto sa teknolohiya sa Akihabara. Ngunit sinabi niya sa nagsusuri na, hindi ito dapat narito. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ng device na ito. May mga taong nakasuot ng tradisyonal na damit na sumusunod sa akin sa tren, pero wala silang muka. Pagkatapos ng ilang araw, hindi na muling narinig ang balita kay Sato nang pasukin ng mga autoridad ang kanyang apartment. Maayos ang lahat pero wala si Sato. Pero ang iPhone ay naglaho na rin. Dito nagtatapos ang kwento na nagiiwan sa viewers ng pakiramdam na ang misteryo ni Kyoko ay hindi pa tapos at maaring kumalat sa ibang panahon. Ngunit may mga teorya na ang kwentong ito ay bahagi ng isang Japanese fictional series. Dahil sa retro na filter ng video at suot ng mga aktor, madaling naniwala ang mga tao na lumatalaga ang footage. Pero ang katunayan daw, ang seryeng ito ay ginawa noong 2023 lamang. Isang babae ang nakapasok sa portal, mapunta sa ibang dimensyon gamit ang salamin. Noong October 2001, ang video ay nagsisimula sa isang kwarto ng isang babaeng estudyante, madalas sabihing nagngangalang Alice. Bit-bit niya ang isang lumang camcorder at ipinapaliwanag niya ang isang teorya na ang mga salamin ay hindi lamang refleksyon, kundi mga bintana o lagusan sa kabilang mga dimensyon. Upang mapatunayan niya ito, kumuha siya ng dalawang malaking salamin at pinagharap ang mga ito ng magkahiwalay ng ilang talampakan. Sa sandaling magkaharap na ang mga salamin, nalikha ang infinity effect, isang walang katapusang lagusan ng mga refleksyon. Inilagay ng babae ang kanyang kamera sa isang tripod sa gilid upang makita ang gitna ng dalawang salamin. Habang nakatayo siya sa pagitan ng mga ito, napansin na ang kabilang refleksyon sa salamin ay naiiba. Ang dulo ng tunnel sa salamin ay hindi na nagmumukhang kwarto niya. Imbes na pader ng kwarto ang makikita, nagsimulang lumitaw ang isang malawak na espasyo. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahang hinawakan ng babae ang ibabaw ng salamin. Sa halip na matigas na bubog, ang kanyang kamay ay lumubog na parang tubig, katulad ng konsepto ng noclip. Dahil sa takot o marahil sa kagustuhan niyang malaman ang pangyayari sa loob ng salamin, dahan-dahan na pumasok ang kanyang mukha sa salamin upang silipin kung may tao sa loob. Dahil dito kinuha niya ang kamera at nagdesisyon na pasukin ang loob nito. 3, 2, 1. Ito ang pinakamisteryosong bahagi. Nang makapasok siya sa salamin, ang paligid niya ay nagbago. Nakatayo siya sa isang lugar na mukhang isang abandonadong grocery store o supermarket. Makikita ang mga mahabang aisle, mga shelf, at napakaliwanag na puti o madilaw na ilaw na medyo mausok na tila walang katapusan. Walang ibang tao, walang tunog, kundi ang echo ng kanyang pagtawag at mahinang ugong ng kuryente. Hello? 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 Hello?
Sa video makikita ang babae na naglalakad at tila may humila sa kanyang likuran at tumalsik ang kamera pabalik sa kanyang kwarto. Ang huling kuha ay ang babae na dahang-dahan na naglalakad sa madilim na aisle ng grocery store hanggang sa hindi na siya makita ng kamera. Ang kwentong ito ay naging tanyag dahil sa takot ng tao sa the backrooms at mirrorphobia o asoptrophobia. Maraming nagsasabi na ang video na ito ay isang early viral marketing o isang art project na sadyang ginawang luma ang kalidad upang maniwala ang mga tao na ito ay totoong police evidence mula noong 2001. May mga mas malalim na teorya na nagsasabing noong unang bahagi ng 2000s, may mga lihim na eksperimento parang Project MK Ultra o Montauk Project tungkol sa teleportation o dimensional travel. Ang video ng babae ay di umano'y leaked footage mula sa isang laboratorio na nagpapanggap lamang na isang ordinaryong kwarto upang makita kung ano ang mangyayari sa isang civilian kapag nalantad sa mirror portal. May mga naniniwala na ang babae ay hindi lang nawala sa lugar kundi pati sa panahon. Ang grocery store na nakita niya ay maaaring isang lugar sa hinaharap o sa nakaraan. Sa loob ng kwento, ang babae ay opisyal na missing o nawawala. Walang video na nagpapakita na nakalabas siya ng buhay mula sa salamin. Sa kasalukuyan, ang video na ito ay itinuturing na isa sa mga pundasyon ng analog horror genre sa YouTube at iba pang site. At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at misteryo.